Yung ganitong ulam lang sapat na. Napakasimple at napakasarap. Yung hindi ka na pahihirapan pang humanap ng mga sangkap. At ang resulta, only rice ang katapat. Kahit mainit-init pa, tuloy ang banat na para bang mauubusan. Kaya't nagmamadali. Abay, let's get it on. Sa isang kawali, maglalagay na tayo ng mga hiniwang kamatis. At dito na natin ilalatag ang isdang hasa-hasa. Na short mackerel pala ang tawag sa English. Nilagyan natin ito ng sibuyas, bawang at luya. Lalagyan natin ito ng patis, ground black pepper at garlic powder. Pero teka, mukhang kulang pa yung ating mga ilalagay dito. Mabuti na lang at meron ng bunga yung sili sa kabilang bakod. Para bang nakikisama at alam na meron tayong paggagamitan. Kumuha na rin tayo ng 4 na piraso ng kalamansi na isa rin sa magpapasarap at magpapaalis ng lansa dito sa ating isda. Pinigaan na natin at binuhusan natin ang 4 na pirasong kalamansi. Siling pula na kinuha natin sa ating bakuran, pati na ang siling berde. Konting liquid seasoning at saka lalagyan natin ng tubig. Konti lang naman dahil alam natin na maglalabas ng tubig yung mga kamatis pati na ang isda. Atin itong tatakpan at lulutuin sa mahinang apoy. Teka nga muna, ikaw, ano ba ang lutong ginagawa mo sa isdang hasa-hasa or short mackerel? Paki-comment mo naman yan para malaman din namin. And there you have it, Candy Nation, mga kadadilicious. Ito yung ating version ng kinamatisang hasa-hasa. Ito yung literal na pagkakain ka. Siguradong magkakamay ka kahit na mainit pa. Tuloy-tuloy lang ang pagsubok kahit na napapaso. Hindi mo na kasi alintana, lalo na kapag kumakalam na ang iyong sikmura. Pero hinay-hinay din lang sa iyong pagsubo at baka naman ang tinik sa iyo ay makadali. Ingat ka din sa mga sili kung hindi ka mahilig sa spicy. Mas masarap kasi ang kinamatisan lalo na kung ito'y napakaanghang.